Ay sus, Maria Josep, ano na bang nangyayari sa mga taong ito? Sila mismo ang naglalaban-laban ngayon. Mga abogado ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Dating abogado, dating niyang kasama sa palasyo yan. Si Attorney Salvador Panilo. Di ba, spokesperson yan ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, nang magkakaso siya, isa siya sa mga legal team ni Presidente Duterte. Ang mga abogado naman na mahawak ngayon sa kaso ni Senator Bato de la Rosa ay sila Attorney Torion, Israelito Torion at Attorney Jimmy Bundok. Magkakasama sila sa isang kampo. Pero ngayon, ang tatlong abogado na ito ay mukhang nagkakabanatan. Ay bumanat kasi si Attorney Salvador Panilo. Ang sabi ni Attorney Salvador Panilo, hindi tama yung ginawang motion ng mga abogado doon sa paghingi ng Temporary Restraining Order, TRO, sa kaso sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Mali daw ang ginawa ng dalawang abogado. Nako, paano na lang yan? Ano kaya masasabi ng dalawang abogado na yan? Si Attorney Jimmy Bundok at si Attorney Torion. Sila yan eh. Mali daw ang kanilang ginawa. At hindi lang sinabi ang basta-basta ni Attorney Salvador Panilo, isinabi pa niya sa mga interview ng mga taga-media at mga content creators. Talagang nandyan yan. Nandyan. Sinabi niya. Pag sinabi mo yan sa social media, sa mga taga-media, ay talagang sasambulat yan sa buong mundo at sa social media dahil ipapublish yan. Gusto ba ninyong marinig yung sinabi ni Attorney Salvador Panilo? Ito yan. Yan, pakinggan natin. Kung nanonood si Senador De La Rosa ngayon at yung abogado niya, ang sasabihin ko sa kanilang dalawa, I told you so. Sinabi ko na sa inyo na hindi dinayan mga pinail nyo yan. Kasi mali ang pinail nyo. Hindi dapat certiorari, writ of amparo, at TRO, injunction. Dapat kako, i-file nyo ay habeas corpus. Sabi ko doon sa abogado, nagkamali ka na nung pinag-file ka ng certiorari para kay Presidente Duterte, kaya nadala yan sa hing. Habeas corpus dapat ang inihain mo. Nagkamali ka na, ngayon nagkakamali ka na naman. Hindi kayo nakikinig eh. Kasi ang problema, bira lang kayo ng bira na hindi nyo pinag-aaralang mabuti. O di ba? Kung ako si Attorney Jimmy Bundok at Attorney Israelito Torion, abay siyempre magdadamdam ako. Ako'y medyo maghinanakit kay Attorney Salvador Panilo. Bakit pa niya sinabi yon? Yung isa naman siguro nagsabi dahil medyo na-frustrate siya dahil hindi niya nakuha ang gusto na para kay Bato. Pero sila. Nalala ko tuloy yung kanta na ano ba yon? Yung Sasin na kanta na, sila ang naglalaban, di ko alam ang dahilan ng gulo. Parang ganon. Ngayon, sila ang naglalaban, si Senator Bato ang dahilan ng kanilang gulo. Yo. Kaya talaga mag-usap-usap kayo mga abogado. Abogado Torion, abogado Jimmy Bundok, abogado Salvador Panilo. Huwag kayo magbabanatan sa harap ng publiko. Masisira ang diskarte ninyo pagkaganyan. Huwag ninyong ipamukha sa buong sambayanan na hindi kayo nag-uusap-usap tungkol sa inyong mga legal strategy. Malamang ang mangyayari niya nagiging legal strategy. Usap-usap kayo. Pero sabi ni Attorney Panilo, hindi daw nakinig yung mga abogado ni Bato. Sa kanya, pinayuhan na ang ganun. Hindi daw nakinig. Anyway, kung ano man ang mga napag-uusapan nila sa mga ngayon, sa mga sandaling ito, ay sila ang nakakaalam. Maalala ba ninyo? Itong si Attorney Jimmy Bundok, bago ito naging abogado, itong sikat na singer-composer. Naalala ba ninyo yung kanta na Let Me Be The One? Yung ganitong tono, mayroon akong alam na ilang linya eh. Sabi,
Nakikinig ako dyan na mga kanta, magandang kumanta yan magandang mga awit dyan si Atty. Jimmy Bundok. Ang kanta niya ganito, let me be the one to break it up so you don't have to make excuses. Ganon. Ang kanta, ang title niyan, let me be the one. Let me be the one. Na-release ang kanyang kanta na yan noong 2004. At sumikat ng sumikat mula sa pagkaka-release, masyadong nag-peak doon sa kasagsagan ng kasikatan niya noong 2024 hanggang sa 2025. Sa tulong na rin yan ng social media, mas madaling mag-promote. So yun ang kanta niya noon. Let me be the one to break it up so you don't have to make excuses. Pero nung mahawakan niya nung kaso ni Bato, nang maglabas ang ICC ng warrant of arrest, nag-iba ang lyrics ng kanyang kanta. Nag-iba ang lyrics ng kanyang kanta. Anong sabi? Anong sabi ng kanta? Let me be the one to serve the warrant of arrest to our client. Di ba? Kasi ang gusto ni Atty. Jimmy Bundok, siya ang silang dalawa ni Atty. Torion, sila ang dalawa ang magsiserve ng warrant of arrest doon kay Bato. Ay ang sabi ng NBI at ng mga legal luminaries, hindi naman pwede yun na ikaw yung legal counsel, ikaw pa rin ang mag-aaresto dyan sa kliyente mo. Masama yun, hindi legally possible yun. Pwede ka lang ng mga mag-receive ng mga notice, ng mga communication kung ano-ano, mag-represent sa korte. Pero pagdating sa warrant of arrest, wala daw siyang personality para kunin yung warrant of arrest at siya mismo mag-serve doon kay Senator Bato de la Rosa. Sabi ng NBI at sabi ng iba, talagang hindi po pwede ang ganon. Hindi ka pwede sa ganon. So sila ang magsiserve, kaya hindi nila pinagbigyan ang gusto ni Atty. Jimmy Bundok. Diba? Kaya kantahin na lang natin yung kanta niya, mas maganda pa yung let me be the one to break it up so you don't have to make excuses. Let me be the one to serve the warrant of arrest to our client. O kayo nang kumanta. Sige, dyan na muna ating balita at marami pa tayong hanaping mga balita para sa inyo. At huwag kalimutan lagi mag-follow, like, and share dito sa ating Facebook page siyempre sa Facebook yun, kaya nga Facebook page At sa YouTube channel naman, yung ating SGTV, palaging mag-follow doon, mag-subscribe. At you have to remember also that an honest dollar is more beautiful and is better than a stolen millions of pesos. Dollars are more beautiful, not the shoutouts, especially if those dollars will enter into my e-wallet and bank account. Maraming salamat. Bye!